Minsan siguro naiisip ng bawat lalaki na tumatakbo sila sa field ng mga bulaklak kasama ang babaeng pangarap niya. Alam mo ang sinasabi ko? Lahat naka-slow motion at wala nang ibang mahalaga sa mundo. Kayo lang ng babae niyo. Kahit na yung mga nangyayari, hindi talaga yung naiisip ko. Nangyayari yung hindi ko inaasahan at mas matindi pa. Ito ang kwento kung paano ako tumakbo sa field ng mga bulaklak kasama ang kapitbahay kong babae. Kaya alam niya sa akin field ng alikabok. At kami ng babae, hinahabol kami ng mga zombie. I can almost hear you scream louder. I'm not frightened of you. I'll never walk away. Hey, I always knew it would happen like this. And the world don't want me, and the devil's gonna get a fight. Like this, and the world don't want me, but the devil's gonna get a fight. The world's gonna get me, but the devil's gonna get a fight. Alam mo, masikip ng konti ang jacket sa'yo. Tumahimik ka nga. Totoong sinasabi ko, si Brady, normal na tao at sobrang lakas ng katawan. Nasa hood ka ba ng kotse niya at may inaabangan kagabi? Hindi. Binigay sa'yo ni Bertie ang pin niya, no? Si Brady. O ano, tama ako? Binigay niya sa'yo, no? Ang kapal ng mukha nun. Romantic nga yun, Artie. Hindi ako makapaniwalang meron pa rin ganon. Ipakita mo sa akin. Nandito lang yun. Mukhang pin ba talaga yun? Oo naman, pin yun. Ano akala mo ron? Wala kasi akong idea. Hindi ako makapaniwalang pin talaga yun. Bakit? Anong bakit? Bakit napaka-big deal nun ng ilang dekada? Dahil, ano? Basta, Bakit? ewan ko, kalokohan nga yun, okay? Naisip lang ni Brady May na... nagmamay-ari na sa'yo. Yung jacket na yan, sinasabing pag-aari ka ng captain ng lacrosse team. Okay, pwede bang huwag na nating pag-usapan yun, Artie, please? Okay. Pero mayabang pa rin siya, no? Anong meron sa'yo ng Sam na yun? Ayaw niya akong lubayan. Papasok ka ba? Susunod ako mamaya. Okay. Uy, Cherry Valance. Alam mong hindi papayag si Ponyboy sa ganito, di ba? Alam ko. Pony boy.
ko maintindihan kung bakit ako sumasali sa kalokohan ng mga kabataan tulad ng pag-inom ng beer. Siguro dahil kalokohan ng buhay ko at kasama ako sa kabataan na nag-i-enjoy panoorin ng makukulit na to. Artie! Anong balita? Nagbibiro lang ako. Stevenson, nandito ka pala, tol. O ano na, Kumusta ha? ka na? Ayos lang ako. Kumusta ka na, tol? Sorry, ha? Huwag ka munang tumingin. Tinitingnan ka ng Sam na yun. Hayaan mo nga siya. Ewan ko sa'yo. Teka, grabe talaga. Alam mo ba kung anong iniisip ko kanina? Naalala mo nung sumama tayo sa camping trip ng third grade at nandun si Brady? Nung dumumi siya sa sleeping bag niya? Hindi ko matandaan yun. Stevenson, nasa na yung weed ko? Tumahimik ka nga muna, Diggy! Kainis talaga yung si Diggy. Gusto mo ba ng weed o kahit ano? Hindi, ayos lang ako. Libre ko na. Hugs not drugs, ang lagi kong sinasabi. Nakita mo ba si... Doon muna ako ah. Mamaya na lang ulit. Okay. Nagpunta ako sa China ng mga 3 linggo. Nagustuhan ko talaga ang kultura nila. Malamang nagsasawa ka na sa kanin ngayon. Hindi, sa totoo lang gusto ko ang Chinese food. Naalala mo yung babae sa high school na ayaw tumigil sa kadadaldal? Gusto ko yung mga egg roll, mga dumpling, at saka broccoli chicken. At sa totoo lang gusto ko yung fast Sana food. meron ako. Alam mo yung mga panda? Dude, dali, tignan mo to. Mukhang mag-aaway si na Brady at April. Ano? Domestic violence. Saan ka Dali. pupunta? Kailangan ko nang lumabas. Prison love. Malaki ang tiniya ko sa game na yun, April. O dapat Nagugulat kumuha talaga na lang ako ako kapag ng nag-aaway babysitter sina para April sa'yo. at Brady. Dude, $5 kaya nagastos mo. Mabait siya Alam mo, lalaki. babae ka. May dibdib ka. Wala kang alam tungkol sa business. Business? Ano, yung beer pong business? Oo, tama. Magiging proud talaga sa ama nila ang mga anak natin. Ama? Bakit, buntis ka ba? Dahil alam ko binibigay mo lang talagang sarili mo. Tingnan nyo, nandito si Artie. Baka pwede kanyang bantayan. April, okay ka lang? Oo, RD, umuwi ka na please. Wag, teka lang Artie. Farty, Mr. Sharty. Dito ka lang dahil kakailanganin niyang binabain niyang BFF sa oras na to. BFF! Nice yun. April, umalis RD, tayo. pwede ba umalis ka na rito? Baliw ka na. Ganda ng sweater mo. Ano? Pakiramdam ko lahat sumusunod sa code ng Brat Pack noong 1980. Nakikipag-date ang babaeng pangarap mo sa isang walang kwentang lalaki para mas maganda ang kwento. Galing ko. Maganda ang panoorin, pero totoong buhay ito. Bakit kailangan ko mag-effort? Hindi tulad ng iba. Tabi nga dyan. Wow! Sandali, dahan-dahan ka lang, dahan-dahan. Okay ka lang ba? Okay lang ako, RD. Oh, teka, tumigil ka nga. Tingnan mo. Walang tao. Wala talaga siyang kwentang tao! Oo, alam ko. Kaya nga hayaan mo na siya. Okay? Wala siyang gagawin kundi magkwento tungkol sa high school football kasama ang mga loser. Gusto mo bang makipag-date sa lalaki na magiging registered sex offender pag 25 na siya? Rhetorical question. RD, pwede ba kitang tanungin? Kahit ano. Sabog ka ba? Oo. Hindi, no? Ah, grabe ka! Hi ka nga! Oo. Eh, ano naman? RD, hi ka nga! Tara na. Giniginaw ka ba? Nasaan ang jacket mo? Buisit na Brady yun, binawi yun sa akin. Wag, RD! RD! Anong gagawin mo? Kukunin ko ang jacket RD, mo. wag na. Ano ka ba? Jacket lang naman yun. Kung may isang bagay dito sa mundo na hindi ko talaga gusto, yung mga Indian giver. At hindi ako papayag na ikaw maging biktima ng isang Indian giver. Okay? Okay.
Grabe, sabog ako. Okay, ganito yun. Fourth quarter na kami, tayo. May 2 goals ako. Nakuha ni Tony ang bola, tumatakbo upfield, smash! Laid out si Tony! Hindi totoo sinasabi Totoo yun. niya. Hindi talaga. Hindi. Ayun, laid out si Tony, okay? Kinuha ko ang bola. Kaming 2 na lang ng goalie, 1-on-1. Brady! Pagkatapos, Akin ang jacket ni April. ano? Nakikita mo to, itong letter na to? Letter B to, hindi ba? At ang B, nagsisimula sa pangalang Brady. Bigay mo na lang ang jacket, buwisit ka. Hawakan mo. Sige, patulugin mo yan, Brady! Ibigay mo ng jacket sa kanya. Dapat ibigay ko. Gusto niyang ibigay ko sa'yo. O sige, bibigay ko na to sa'yo. Okay? Ding, ding, ding! Nanakautin ako ng taong to. Oh! Nagkalat na Shardy. Madudurog tong Shardy na to. Oy Brady, tingnan mo, sisipahin ko siya! Alam mo, baliw ka talaga. Tama ka. Ibig kong sabihin, sa tingin mo mananalo ka sa kanya isang araw. Hindi mo kailangan gawin yun. Walang kwentang jacket na yun. Ngayon yan ang sinasabi mo. Aray, sorry. Oh, ang Ang sakit. lipis ng labi mo. Eh ano? Bakit mo ba ginawa yun para sa akin, Artie? Hindi mo na dapat ginawa yun. Ganun talaga ako. Mr. Reliable. Totoo naman. Ikaw lang talagang lalaking maaasahan ko. Lahat nagsisinungaling sa akin at hindi magandang trato sa akin. Dahil pinapayagan mo sila. Ikaw hindi. Nakikita mo kung sino talaga ako. Ikaw lang ang taong nakakakilala sa akin. Tinatrato ako ng lahat na parang trophy nila. Totoo naman. Hindi, ikaw ang totoong trophy, Artie. Nakakatawa naman yan. Tumigil ka. Pwede mo kong halikan kung gusto mo. Ayoko. Oo, gusto mo. Maniwala ka, ayoko talaga. Ayokong halikan mo ako dahil ang binubog ako ngayong gabi. Hindi yun ang dahilan kaya ako ginawa. Ginawa ko yun para sa akin. Hindi ko ginawa para sa reward o kaya naman para sa halik mo. Aalis na ako, Artie. Okay. Saan? Gusto mo ihatid kita? Hindi. Lilipat na ako. Ano? Bukas ng umaga. Salamat, sinabi mo sa akin. Pasensya ka na kasi. Hindi ko alam kung paano sasabihin si Dad. Last week lang sinabi. Para daw sa trabaho niya. Naghintay ka at sinabi mo sa gabi bago ka umalis. Anong dapat kong gawin? Tumambay kasama si Stevenson? O pamilya ko, hindi ko sila gustong makasama. Pasensya ka na, hindi naman malayo yun. Susulatan kita. Gusto kong halikan mo ko. Please. Katibayan na ililigtas mo ko isang April. araw. Papasok na, Dad. I love you, Artie. Kung naisip ko lang na magsisimula ang kalbaryo ko sa mga susunod na taon, malamang hinalikan ko na siya. Hindi ko na naranasan ang matinding lungkot, sakit at mga kadramahan. Tuloy ang malungkot kong buhay.
At yun si Benjamin Smith at ang Sarcastic Heroes at ang kanta nilang Homemade. Pwede na kayong tumawag at ang itatanong, anong tahanan para sa'yo? Unang caller, on the air ka na sa King Arthur in the PM. Saan ka tumatawag? Hoy, first time listener, first time caller. Pwede ba tumahimik ka na? Mga kaibigan, kapatid ko si Terry. Hi Terry, kamusta ka naman? Hi, King Arthur. Sinabi mo na ba sa lahat ng maliit mong pagkalalaki, ha? Sunod na caller, nasa King Arthur in the PM ka. Ano ang tahanan para sa'yo? Sa taas? Arthur, gusto mo ba ng salad sa brisket mo? Tater tots na lang. On the air ako, ma'am. Oh, kamusta kayong lahat? Ano, salad na walang salad? Sige na, ma'am. Okay ng tater tots. Salamat. Gagawa pa rin ako ng salad. Okay, ma'am. Salamat sa pagtawag. At sabi ni Dad, walang nakikinig. Salamat, Dad. King Arthur in the PM. Okay, hanggang dito na lang tayo. WKPRXT. Ito si King Arthur in the PM. Signing off. Wala man lang kahit isang tao. Kung nalaman ko lang noon yung nalaman ko ngayon, sana sinabi ko ng nararamdaman ko. Ito ang picture ng bago naming bahay. Mukhang maganda sa labas nito, pero sa loob, malungkot na parang dungeon. Alam ko, ililigtas mo ko isang araw. Ikaw si King Arthur. I love you, Artie. Ape. Masarap tong brisket, Harry. Oh, salamat. Maganda yung show mo ngayon, Artie. Salamat, Pop. Pop, please. Huwag mo na siyang suportahan. Wala naman nakikinig. Sama mo talaga. Arthur, tama na yan. Sorry, ma. Artie, maghanap ka na ng trabaho. Alam mo, yung ginagawa mo, hindi yung ginagawa ng mga tao. Hindi niyo ba naririnig si Howard Stern? Uy, gusto ko siya. Magaling talaga siya. Muriel, pwede ba? Si Howard Stern, nagpapatakbo ng multi-billion-dollar media empire. Hindi siya nagkukunwaring may nakikinig sa kanya mula sa basement ng mga magulang niya. Sa palagay ko wala nga nagkukunwaring makinig. Kung tigilan na natin yung kwentuhang tungkol sa mga nakakalungkot na bagay, gaya nung wag nating pag-usapan yung babaeng nagpasakit sa puso mo, pwedeng magsimula ulit. Oo nga. Tama nga yun, Artie. Gusto mo bang marinig na naman na marami pang mga isda sa dagat, ha? Ano ka ba naman, anak? 31 years old ka na. Hindi, Dad. 21 years old lang ako. Salamat na rin. Talaga? Wala ka pang experience? Wala pa yan, oh. Terry, kainin mo yan. Gusto nyo ba malaman ang ginawa ko ngayon? May lumabas na parang bato sa inyo? Artie, kumuha ako ng appointment sa doctor para sa'yo bukas. Para saan? Para lang meron kang makausap. Isang tao na pwede mong sabihan ang nararamdaman mo na hindi ka... Muriel, pwede ba? 21 years old na siya. Itong gagawin mo, Artie. Pupunta ka sa psychiatrist bukas. Tapos ang usapan. Artie, anak. Alam mo, 5 taong ka lang nandun sa basement natin. 3 taon lang. 3. 3? Oh, isipin mo nga, matagal na rin yun ah. Oras na para baguhin mo ang nangyayari, anak. Baka bigyan ka ng doktor ng gamot na makakapagpasaya sa'yo, anak. Sana nga. Hindi umiepekto yung damong hinihitit. Damang May tawag magagawa ni ba Dad. ako? Oh, meron kang magagawa. Pupunta ka sa shrink o aalis ka na rito. Baliw na ang kapatid ko! Tumahimik ka, Terry. Nung tumingin ako, may isang babaeng nakatayo sa may bintana. Hindi ko pa siya nakikita noon. Bigla siyang naglabas ng baril. Biglang tumirik ang mga mata niya at pagkatapos binaril niya ang sarili niya at bumagsak siya palabas ng bintana. Kaya lumapit kaming lahat at tiningnan namin kung okay lang siya. Tapos nakita namin siya biglang tumayo, naglakad sa gitna ng kalsada at nabangga-bangga ng mga sasakyan. Pinagtatawanan namin siya dahil gusto niya magpakamatay pero hindi niya magawa ng tama.
Tapos nagising ako sa kusina. Okay. Naisip mo ba na saktan ng ibang tao? Kasama ba ang kapatid ko? Hindi naman. Saktan ang sarili mo. Ano magpapakamatay ako? Okay. Anong sinusulat mo? Mga note. May problema ba ako, Doc? Arthur, lahat naman tayo may problema. May traumatic bang nangyari sa'yo? Tulad ng namatay ang pamilya mo o malapit na kaibigan? Wala. Broken heart? Hi, Pop. Kamusta ka, Arthur? Anong ginagawa niyo? Nagbabasa. Maganda ba yan? Meron ka bang gustong sabihin sa akin, Artie? Tingin niyo nababaliw na ako? Ikaw? Hindi. Pero weird ka talagang bata. Talaga? Dahil doon kaya kita naging paborito. Ibig ko sabihin, lahat ng nasa loob, generic, normal, nakakatamad. Bakit mo tinanong? Dahil dun sa pagpunta ko sa doktor. Kasi hindi ko kailangan na magsasabi na kailangan ko magbago. Alam ko kailangan ko magbago. Hindi ko lang alam kung paano gagawin ngayon. Kung minsan, lahat ng tao kailangan ng konting tulong sa buhay nila. Wala namang masama sa paghingi ng tulong. Hindi kaya baguhin ng gamot kung sino talaga ako. Oo, pwede mangyari yun. Ang mahalaga sa lahat, masaya ka ba? Siguro sa gamot na iniinom mo, malalaman mo kung masaya ka talaga. At magiging maayos at mabuti ka na. Naisip mo ba yun? Pakiramdam ko na tama rin ang sinabi ng mga magulang ko. Matagal nang wala si April. Ano naman? Ano? Narinig mo ako? Ano naman? Dahil yun sa pagtahak mo sa buhay, Art. Gawin mo para sa sarili mo. Laging sinasabi ni Pop na itapon ko ang mapa at dumaan sa magandang view. Masayang makita ang paligid. At saka gusto kong iniinis sa mga magulang ko. Artie? Alam niyo, sa wakas 21 years old na ako. Masaya akong sasabihin na handa na ako mabuhay mag-isa. Artie, mag-usap tayo. Sorry, Ma. Hindi niyo na sasabihin sa akin kung ano ang gagawin ko. Sa unang pagkakataon, masaya ako. Hindi ko na makakasama ang mga taong hindi naniniwala sa akin. Hindi kayo kasama ron, Pop? Ano naman ang gagawin mo, Arthur? Gagawin ko yung dapat na matagal ko nang ginawa. Iinumin ko tong mga gamot. Pakiramdam ko ako si Superman. Kukunin ko ang kotse ni Pop. At aalis na talaga ako dito. Artie! Sorry, Ma. Artie! Artie! Anak, kinakausap kita. Anak, yung babae. Malamang hindi na siya nakatira dun. Ano, kumamartir? Wala akong pakialam. Mahal kita, Mom. Ayusin mo ang buhay mo, Artie. Okay? Mag-iingat ka. Mahal kita, Pops. Terry. Sa bawat purple pill, mas lalo akong hindi tinatablan. Para akong katulad ng kalsadang ito. Parang gawa ito sa yellow brick at papunta ako sa Oscar. Nag-usap kami ni April pag-alis niya, pero nawala rin yun. Hindi ko alam kung doon pa rin siya nakatira. Ang tanging nasa akin yung postcard. Hindi mahalaga ang pupuntahan ko. Ang mahalaga yung biyahe ko.
Hindi ko inaasahan na mayroong ganun sa kalsada. Wisit! Nung nagising ako at nung tinanggal yung piraso ng windshield sa ulo ko, naisip ko na hindi ako nananaginip. Nagising ako sa mundo na bigla na lang naging kakaiba. Ewan ko. Siguro makakatulong ang taong to. Ayos ka lang ba, kuya? Okay ka lang? Pag lumapit ka sa akin, babasagin ko yung mukha mo! And the story, it gets so lonely. It's not worth fighting. Not worth the pain. Tingin ko nakapatay ako ng tao. Okay, balik na naman sa simula. Home sweet home. Parang may mali dito. Tahimik ang bahay namin. Sobrang tahimik. Mom? Mom? Nandito kayo? Ano to? Terry? Sino ba yun? Hindi sila ang pamilya ko. Nasaan na kaya sila? Ang weird bang nagugutom ako ngayon? Buisit! Buisit talaga. Hindi maganda to. Alam ko natatakot ka. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Relax ka lang. I love you, Artie. I love you, Artie. Alam ko malalampasan mo yan. Tiisin mo lang ang sakit. Makakaligtas ka, Artie. Huwag kang mag-alala. Ewan ko kung adrenaline to o dahil sa mga pelikula ni Sigal na napanood ko. Pakiramdam ko ang tapang-tapang ko. Ginawa akong sinabi niyo pero nabangga akong sasakyan niyo.
Hindi ko nagagawa lahat kahit anong gawin ko, Pops. Till the time it seemed right to let it go. And I would hope Pasensya na kayo. that it still had soul. Whether I'm traveling on the road, weathered and gravel from the load I have been warned that as my years start to show, all I know Dapat ako ang tagaligtas. backward fears. Salamat, Pops. Wala na akong masasabi. Hello? Si Artie to. Nagre-report ng live mula sa King Arthur in the PM. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakamahalagang topic. Ang zombie epidemic. I can see a future time in a space that I can call mine. Nung nagising ako, walang katao-tao. Maliban sa mga zombie na gusto akong kainin. Isa sa mga yun, kinagat ako sa kamay. Alam ko ang iniisip niyo at iniisip ko rin yun. Pero sa ngayon, marka lang ng kagat ang meron ako. Itutuloy ko ang paglalakbay ko para makakuha ng kasagutan. At ang mahalaga sa lahat, hanapin si April. Siyempre kung hindi ako magbabago ng kanya. Ibig kong sabihin, minsan. When I reach Umalis ng trono niya si King Arthur. Iwan mo na lang ang kahilingan mo, mortal. Artie, si April to. Ang tagal natin hindi nag-usap. Alam ko darating ang araw na ililigtas mo ako sa dungeon na to. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. Pero nandito pa rin ako. Hintay kita. I love you. ayos ko! Isip! Umandar ka! Sige na! Huwag! Bad trip, kainis! Bad trip! Dahil hindi pa ako nakakaranas ng zombie apocalypse noon, kailangan kong isipin ang mga nangyari at linisin ang isip ko. Alam mo, ang pakikipaglaban sa mga zombie, hindi rin naiiba sa high school. Gusto ko yung mga egg roll, mga dumpling, at saka broccoli chicken, at Nakakainis na babae mula high school. Ito ang crowbar. Naniniguro lang ako.
Daddy ko ba yan? Pag binuksan mo yan, masasabugin ko ulo mo. Hindi ko gagawin. Anong ginagawa mo rito? Ano sa tingin mo? Naglagay ako ng booby trap sa paligid ng gubat. Hindi ako sigurado kung gagana yun. Ano tawag mo ron? Zombie tree? Nakakatawa. Bakit mo bubuksan ang tent ko? Ibaba mo yan. Mag-uusap tayo. Magsalita ka, tsaka ko ito bababa. Nasira ang kotse ko. Okay? Gusto ko lang pumunta dun sa simbahan. Naniniwala ka doon sa sign? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Nagkaroon tayo ng mga zombie dahil sa mga walakyang terorista naglaso ng inumin natin tubig. Ba't nyo naisip ng mga terorista? Dahil yun ang ginagawa ng mga terorista. Dad, pwede na ako lumabas? Gagawa ka ba ng gulo? Tingin ko hindi tayo dapat mag-alala sa bawat isa, hindi ba? Sige, lumabas ka na. Ako si Regan. Hi, Arthur. April. Mali, Artie Kang pala. gagawa ng kalokohan, Artie. Dad, ano ka ba? Gusto mo ng tubig? Sige. Nga pala, anong ginagawa niyo sa lugar na to? Pinipilit mabuhay. Alam niyo sigurong maraming zombie dun sa may lugar na yon, hindi ba? Hindi sila pupunta rito sa parte ng gubat na ito. Takot sila sa akin. Bakit? Kayo ba ang hari ng gubat na to? Nakakatawang sinabi mo, Artie. Pero hindi. Siguro hindi sa'yo, pero nakikita mo kung ano nakatali sa puno ko. Pag may pumunta mga zombie rito, makikita nila yan at mangyayari sa kanila yan. Alam niyo, delikado pa yan. Patayin niyo na lang yan. Hindi ko kaya. Kapatid ko yan. Nahawa siya. At kapag nagkaroon na ng lunas para dyan, magiging tao uli siya. And there's nothing to lose. So take off your hat and take off your shoes and fall to the ground and look at the sky. Dream of a face with everyone's eyes. 'Cause when we lay, we'll never go away for ever so far to the ground. Wow, sobrang haba ng kanta. Ang cute naman niya habang kumakanta siya. Just a fall, baby, fall to the ground. Ang ganda ng kanta mo. Salamat. Masakit ba yan? Medyo. Parang mas nabigla ako sa nangyari kaya hindi ko naisip to. Papatayin ka ng dad ko pag nalaman niyang nakagat ka. E di itago na lang natin tong dalawa, okay? Hindi ko naiintindihan na nangyayari. Akala ko magiging zombie na ako. Oo nga. Na-infect yung kagat ng kapatid ko. Sobrang bilis nun. Tapos nagsimula na siyang kagating kayo? Oo. Talaga? Alam mo, siguro ikaw, hindi ka tinatabla ng infection na yon. Siguro nga, hindi ka naapektuhan nun. O baka masyado lang talagang matagal lumipekto? Nakinig ka sa akin! Jimmy! Wag! Tinatay mo ko! Dad! Gusto ko iligtas ka! Jimmy! Dad! Dad!
ko alam kung bakit. Pero mukhang hindi pa apektado si Regan sa pagkamatay ng pamilya niya. Siguro shock pa rin siya. Ganun pa man, paano ako magre-react kung pinatay ang buong pamilya ko sa harap ko? Kahapon ko lang nakilala si Regan, pero parang pamilya ko na rin siya. Siguro dahil siya lang ang tao nakita ko sa loob ng ilang araw. Siguro dahil pareho kami nag-iisa sa mundo na pinabayaan ng Diyos. Para sa akin, ang pamilya pwede kang kumilos ng kahit anong gusto mo. Kahit na may problema ka. Si Pop yun. Wala na siya ngayon. Salamat naman. May sasakyan. Sana gumagana to. Artie, meron pang isa! Wala na yung mga yun. Buti naman. Salamat. Saan tayo? Alam ko hindi dapat akong humingiti dahil lahat ng kakilala ko mga zombie na lahat. Pero may maganda sa nangyayari. Parang may paru-paro ang tiyan ko. Parang ang saya sa pakiramdam na may pinoprotektahan. Salamat sa pagsundo mo sa akin, Artie. Ang sweet mo talaga. Parang may magagawa pa ako. Tumigil ka nga. Mahal mo ako. At mahal din kita. O sige na, April. Kailangan mo nang matulog. Bakit mo ba ako pinatutulog? Oras na para Aray. matulog. Gusto kong sumuka. Ano, ngayon na? No! Teka, sandali lang. Sige lang. Ilabas mo lang. Sige, ilabas mo lang. Welcome. Please, maupo kayo kasama ng mga kapatid natin dito. Father, hindi ba dapat naglalagay kayo ng mga kandado sa mga pinto dito? Oh, anak. Hindi makakapasok ang mga halimo na yun dito dahil tahanan nito ng Diyos. Poprotektahan tayo ng Ama nating Diyos. Sigurado ba kayo? Huwag kayong magagalit. Ayokong sabihin kung anong dapat yung paniwalaan, pero sa tingin niyo mapipigilan ng Diyos na yun ang pagpasok ng mga zombie dito? Eh kasi parang ayos lang sa kanya na kinakain yung ibang tao dito sa mundo. Sumama kayo sa akin. Akala ko naman relihiyoso kayong dalawa. Hindi ka pare? Hindi, no? Isa akong zombie killer. Ibang klase to. Anong ginagawa niyo sa simbahan? Nagre-recruit ng mga tulad nyo para tumulong. Yung mga tao ron sa loob, mga zombie killer din sila? Hindi. Mga relihiyoso talaga ang mga taong yon. Bakit hindi ko nilagyan ng kandado ang mga pinto? Pain ang mga nasa harap. Nandito kami sa likod. Kami? Tara. Sila ang mga taong ayaw nakaupo lang at maghintay sa magiging lunas. Nasaan ang mga taong naghihintay ng lunas? Nasa mga refugee camp sa labas ng town. Sa kabila kami pupunta. Wala naman kayong ibang pupuntahan. Alam mo, pupunta ako sa fort, pero pangalawa kong pupuntahan, yung refugee camp. Kung sino man ang hinahanap nyo, malamang mga nasa camp, patay na o kaya naman zombie. Meron lang akong gustong gawin. O, sige. Mamili ka ng armas. Salamat, may sarili na akong armas. Talaga?
Oo, bumoto ako sa gun control, hindi yan tama. Alam mo, nakakatawa talaga yung sinabi mo yan. Hindi na kailangan mag-reload. Ikaw ang bahala. Pinapaalala ko lang, wala nang utak ang mga yon. Pero mas magandang ulitin ko ang gagawin. Durugin ang utak. At B, wag na wag kayong pakakagat. Lalaban tayo hanggang sa mamatay tayo o kaya hanggang sa makaabot tayo sa refugee camp. Pwede na kayo magtanong sa akin ngayon. Daniel. Okay, ano mangyayari kung sakaling nakalmot ka ng isa sa mga yon? Eh di wala ka na pakinabang sa amin. Meron pa ba? Wala. Good. Okay, mag-iwahiwalay tayo dahil may pag-asa tayo ng ganon. Yung mga bago, sasama sa akin at ni Stevenson. Ang iba sa inyo, kaawaan sana kayong lahat ng Diyos at good luck. Kumusta, Brother Bear? Ako si Stevenson. Stevenson? Oo. Kumusta ka na, dude? Ikaw pala yan, RD. Kumusta ka na? Anong balita sa'yo? Wow, ilang taon na? Mga 10 years? Hindi naman, mga 3 lang. Wow, ang bagal talaga ng takbo ng oras kapag wala kang ginagawa. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tinuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo sa radio? Bakit, nakikinig ka ba sa akin? Oo naman. Pero pa pala mas nakakaawang buhay kaysa sa akin. Alam mo yun? Oo na, salamat. Wala yun. Eh ikaw, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Oh, wow. Ano ba? Pumapatay ng mga zombie. Oo nga pala. Nga pala. Sino nga pala kasama sorry, mo? siya si Regan. Hi. Hi, kumusta ka na? Kayo bang dalawa may relasyon? Dude, Ano ba? Nagtatanong lang. Sandali lang. Pag natapos na kayong dalawa sa kumustahan nyo, gusto ko nang lumabas. Pumatay ng zombie. Okay? Nagawang makapasok ng mga infected sa simbahan. Kaya lumabas na tayo at tignan natin yung mga trap natin kung nasira nila. Andale! Spanish para sa kilos na! ang yabang ng taong yun. Tama ka. Andale. Okay ka lang? Oo. Okay lang ba si Regan dun sa pari na yan? Huwag ka mag-alala, ligtas siya ron. Gusto lang kita makasama sandali. Anong gagawin natin dito? Enjoyin lang ng konti ang kaligasan bago tayo mamatay lahat. Magkaibigan tayo nung high school, di ba, Artie? Parang ganun. Masasabi mo na di homies tayong dalawa, parang ganun. Kung yun ang gusto mong tawag. Artie. Bakit? Meron ka bang gustong sabihin sa akin? Hi, Artie. Pasensya ka na. Kailangan ko lang gawin to. Bumaba ka dyan sa cart. Anong problema mo, Stevenson? Nakita ko yung agad sa'yo. Sige na, bumaba ka na dyan. Dalian mo! Mali ka nang iniisip. Ilang araw na to. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dahil alam ko ang nangyayari sa tao na kagat. Pero tingin ko hindi ka pa zombie ngayon kaya hindi kita babarilin. Pero kapag bigla ka naging zombie, sisiguruhin ko nakakalat ang utak mo dun sa golf cart na yun. Alam mo, tatayo lang tayo rito ng matagal.
Ipaliwanag mo yan. Wow! Anong bubunutin mo? Tumigil ka! Teka, relax ka Anong lang. ginagawa mo? Ano ba yan? Binigay ito sa akin ng doktor ilang araw bago ang breakout. Ngayon, hindi naman ako sigurado pero sa palagay ko may kinalaman to kung bakit hindi pa ako zombie. Baka ito ang kasagutan sa lahat. Patingin nga yan. Teka, ano ba? Marami na akong pinagdaanan para lang patayin ako ng isang tao. Tapos ikaw pa? Homie? O sige. Hindi ka pa zombie kaya ligtas ka pa. Pero pag naging zombie ka, papatayin kita. Sana ganun din ang gagawin mo sa akin. May tiwala ka ba sa akin? Oo naman. Maniwala ka, may tiwala ako sa'yo. Okay, gusto ko sa ating dalawa na lang ang tungkol sa gamot ko. Hindi ko ipagsasabi. Huwag kang mag-alala, tol. Kapatid kita. Woo! Sorry, sinuntok kita. Kasi naman, tinutukan mo ako ng baril. Nag-iingat lang ako. Buti hindi yung shotgun. Alam nila yung maliit na diner sa may daanan. Para sa mga zombie, gusto nila yung open-faced meatloaf. Nakita mo ang ginawa ko? Nakita niyo yun? Okay, gagawa ko ng pagkain. Gusto mong linisin namin to? Alam mo, kakaiba talaga ang ugali mo, Stevenson, pero ang galing mo magluto. Ayan, sinabi ko na. Dapat matikman mo ang tako ko. Mukhang kakaiba yun, ha? Ibig ko sabihin, yung tako na nilalagay ng giniling na Gusto Ah. baka. mong sumayaw? Sorry pa, okay lang. Sige. Oh. Yun ang pinaglalaban natin. True love. Dancer ako noon. Ah, talaga? Professional. Ano nangyari? May nainggit. Parang yung sa Black Swan. Artie? Beatrice. Hi. Anong ginagawa mo? Nagpunta ako sa bahay niyo pero wala ka naman doon. Bigla ako nainip. Kaya naglakad-lakad muna ako dahil lahat ng mga tao ron puro matatanda. Okay. At naisip kong dalhin tong bote na to. Talaga? Okay yung dala mong yan? Hindi ko nga alam kung bakit wala ako Teka, ano yun? Hindi ko maintindihan. Bumubulong ka. Hindi ako bumubulong. Oo, bumubulong ka. Hoy, ano ka ba? Ano nangyari sa'yo? April, gusto mo bang maglakad-lakad? Wag na. Medyo lasing ka na. Eh ano? Sa palagay ko, hindi ka na dapat lumayo pa dito. Pula ba ang mga mata ko?
April, I love you. I love you too. Naalala ko yun na parang kahapon lang. Anong naaalala mo na parang kahapon lang? Yung araw na na-inlove ako sa'yo. Ano ko ba naman? Aba, mahali ko. Nung birthday ko yun, nung 11 ako. At binigyan mo ako ng junior bow and arrow set. At sinulat mo sa card, Happy birthday, Robin Hood. Love, Maid Marian. Halika, magsayaw tayo. Magsayaw tayo. Ano bang sayaw Sige na, yan, magsayaw ha? tayo sa ilalim Ano ba? ng Kinakabahan buwan. naman ako sa'yo ngayon. Alam mo, ang weird mo talaga. Bakit? Gusto ko Ngayon lang lang, kita nakitang lasing. gusto ko lang makipagsayaw sa'yo. Yun lang. Na-inlove ka na ba? 2 beses sa isang tao. Umalis na tayo. Ano problema? Wala. Pangako walang mangyayaring masama sa'yo. Tara, umalis na tayo. Guys, tara, umalis na tayo. Reagan! Dali! Alis na! Umalis na tayo! Ayoko! Ayoko! Buwisit talaga! Dude, pasensya na. Okay? Buwisit talaga to! Nangako ako sa kanya! Oo na, pero tumahimik ka na. Wala ka namang magagawa doon. Hindi totoo yan. Anong kailangan mo? Gusto ko malaman kung ligtas si April. O sige. Puntahan natin siya. Sabihin mo kung saan. Punta tayo ron. Ang weird talaga, alam mo yun? Ewan ko, isipin mo nga yun. Papunta ka nun dito para lang ibangga ang kotse mo at labanan ng mga zombie tapos makaagat ka sa kamay mo. Tapos makikita kayo ni April, pero zombie na pala siya. Hindi pa natin alam yun. Ha! Pero nakakainis yun, di ba? Oo, nakakainis talaga yun, Stevenson. Salamat. Di ba? Hihilang ako ha. Alam mo, hindi ko matatanggap yun, Stevenson. Magbabawas ako. Pasensya ka na o hindi ko Hindi sinabing... yung sinabi mo tungkol kay April. Alam mo, Tol. Alam ko magulo akong tao, pero mas magulo tong nangyayari sa mundong to. Gusto ko lang maisip mo kung anong kinakaharap natin. Inubos ko ang ilang taon sa buhay ko na nakaupo sa madilim na kwarto. Walang ibang makausap kundi yung mic. At isa lang palang zombie pandemic para maisip ko na natatakot akong gawin ang gusto ko. At nakakatawa dahil ngayon papunta ako sa bagay na pumipigil sa akin na gawin ang gusto kong gawin nung una pa lang. Gusto kong kainin ng zombie, Tol. Ano ba sinasabi mong yan? Dahil sa unang pagkakataon, ang lakas-lakas ko. Ako nakikipaglaban. At ang mga katulad natin, alam mo, lagi tayo may makakaharap ng mga monster. Magkakaroon ng mga zombie sa buhay natin. At trabaho natin pasabugin ng mga ulo nila. Hindi. Pinugutan ko ng ulo ang dad ko. Ano? Totoo. Namatay ang mom ko nung bata pa ako at yung dad ko, lagi nilalabas ang galit sa akin. Iinom siya ng alak tapos susuntukin niya ako sa mukha. Siguro kamukha ko ang mom ko kaya ganun. Pero nung makita ko ang ulo ng zombie dad ko, gumulong sa may paanan ko, naisip ko na wala na akong natitirang pamilya. Ewan ko, siguro tama ka nga siguro. Isa lang siya sa mga namatay. Pero siguro may dahilan sa likod ng mga to. Baka naman, yung pagsuntok niya lagi sa mukha ko, naging malakas ako.
Siguro hindi ko talaga alam kung ano sinasabi ko dahil isa akong addict, di ba? Pero kailangan ko pa rin magbawas. At kailangan ko to kung sakaling kagatin ng... Bilisan mo! Dali na! Dali! Saan mo nakuha yung jacket? You took my ride. Now it's on the road. You stole my gold. Never get a song on the radio, honey, unless you listen to me. Off to my top, I can't stop. Yeah. Right, I got the right. Little bit of what it is, now show me. Right on. Nakagat ka? Hindi. Tatanong lang ako. Hindi nga ako nakagat. Akala ko kasi nakagat ka eh. Wow! Hello? Hello? Lapitan mo siya. Ikaw ang lumapit sa kanya. Lapitan mo, tignan mo kung zombie na siya. Sasalita siya. Eh ano, paano kung zombie na siya? Sige na nga, tingnan nating dalawa. Anong pangalan mo? Mary, Ah, okay ka lang? siguro nakakatuwang pakiramdam ko. Nakakatawang haha o nakakatawang, ay naku, zombie na ako ngayon at kakainin ko kayong dalawa. Ha? Ah, sorry, nagbibiro lang siya. Nakakaramdam ka ba na parang, nahihilo ka? Meron bang kumagat sa'yo? Merong kumalmot sa akin pero dito sa braso ko. Pwedeng makita? Oo. Wow! Oh! Bakit? Malala ba? Parang naamoy ko yan. Malala na ba talaga to? Hindi, okay lang yan. Kalmot lang yan. Party, Ba, kalmot lang ako yun. nang gagawa. Kaya ko siyang parilin. Paparilin ko na siya. 15 years old lang siya. Wala akong pakialam. Nasuka nga ako, hindi ba? Heart is getting through. Are you out there? Are you listening? Do you hear anything? Do you hear anything at all? Visit, nakagat niya ako! Kinagat niya ako! Dude! Party! Party! Kumusta ka na? Okay naman ako, tol. Tingin mo, kaya mo ba? Ano, isang round pa? Huwag mo kong hahamunin ng isa pang round. Teka, naalala mo yung sinabi ko tungkol sa gun control? Kalimutan mo na. Tama yan. Wag! Anong ginagawa mo, dude? Hindi pa sasabugin ko ng ulo ko. Tama, tingin ko maganda nga yung naisip mong yan. Pero wag mong gawin, okay? Kailangan kita. Makakagulo lang ako sa iyo, tol. Isa na namang mamamatay, hindi ba? Teka,
Alam mo, ikaw ang gumawa. Ayoko. Sige na. Hindi ko kaya. Gawin mo na. 15 zombie nang napapatay mo. Magagawa mong patay ng best friend mo. Sige na. Sandali. Sana nagkasama tayong pumapatay ng zombie sa loob ng 2 taon, tol. Ako rin, dude. Okay, tapusin natin to. Sandali. Ikaw ang best friend ko, tol. Hanapin mo ang mahal mo. Huwag kang mag-alala, tol. Kapatid kita. Market was a world out there for people like you, but nobody said a word. Habang nakatayo ako sa tabi ng bangkay ng sidekick ko, naisip ko na mas may kapangyarihan at matatag ako ngayon kesa noon. Artie! Go ahead and separate the lie from the fact. Carrying the weight of the world on your back. You'll only get stronger still. You know what you You think about it every night, and that's how you stay in your head. And this is how to get out there. A simple act of keeping time out on the edge of every time. To keep the peace, to keep you there. Yeah, this is how to get out there. Get up, 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 get up. Ipapasubo ko sa'yo yung experimental medicine. Narinig mo na ba ang Prozac? Para sa suicidal ba yan? Alam mo, para din itong Prozac, wala lang no iba mga side effect. Ano naman ang side effect niyan? Hindi suicide. Sa ngayon, ambisyon. Sobrang saya. Sa ibang tao, nakita nilang tumaas ang immune system nila, kaya siguro bihira ka magkakasakit. Ayoko magkasakit. Tawag dito Cybinol at isang purple pill. Twice a day. Anong gagawin ko pag naubos na yun? Ito pa. Isa na lang ang natitira. Masama ba yun? Hindi ko alam pero siguro nga masama. Paano mo nalamang darating ako? King Arthur in the PM. Lagi ako nakikinig. Bakit ang tagal mong dumating? Meron akong kinakaharap na mga personal demons. At saka ng family demons. Pamilya ng mga demonyo. Totoo. Sa tingin mo, meron pa rin camp? Alam mo, magandang tanong yan. At hindi ko na alam ang iisipin. Ang alam ko, kailangan natin makarating doon bago ko mawalan ng gamot. O, pwedeng dito na lang tayo. Tayong dalawa lang. Hindi ba maganda yun?
Bakit? Gusto kong kunin mo to. Isa na lang to. Hindi ko na kailangan yan. Sigurado ka? Gusto kong hanapin mo si Dr. Lyle at ibigay mo yan sa kanya. Banggitin mo ako sa kanya. Sabihin mo baka yan ang kasagutan sa lahat. Pero, paano ka? Artie? Terry? Ikaw nga, tol! Buhay ka! Akala ko talaga patay ka na. Naalala mo si April, girlfriend ko. Ay, Si Mom at Dad. Alam mo, tol, nandito sila, tol. Tara! Ma'am! Dad! Nandito si Artie! Artie! Artie? Artie! 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 Hindi ako makapaniwala. Nakita mo siya. Nakita ko siya. Hi, April. hi. Natutuwa ako makita ka. Ako rin. Hi! Hi. Paano mo nagawang mahanap siya, Artie? Dad, ano ba kayo? Halika nga rito. Patawarin mo ako, anak. Sana, hindi mo na uulitin yung ginawa mo, okay? Okay. Alam mo ba, may mga beer dito. Talaga? Meron dito? Uminom tayo. Sa pagkakataong to, dapat tayo mag-iinuman, di ba? Sumunod ka sa akin, tara. Bawal kang uminom, Terry. Okay ka lang ba? Bata ka pa. Na paano yung sugat mo? Nabangga yung kotse. O ano, gusto mong gamutin ko yan? Dose tayo. Para kay Artie at April, sa pamilya natin, at Lunas. Para kay Pop. Para kay Pop. O ano? Hindi ba ako nagsabi sa'yo na makakatulong talaga sa'yo ang gamot na yan, Artie? Kayo nga. Kita nyo na? May ginawa akong tama. Ha? Sigurado ka bang yung gamot ang pumotekta sa'yo? Hindi ko alam. Ewan ko. Kasi sabi ng doktor, poprotektahan ako nun sa sakit pero wala naman siya nabanggit sa akin na poprotektahan ako nun mula sa zombie infection. Siguro pinalakas lang nun ng immune system. Alam niyo yun? Siguro pinasaya ka lang nun. Siguro nga. O baka naman nagdadamo ka pa rin. Okay yun, ah. Oo nga, Oh, mukhang saya masaya niya. siya. Mukhang masayang-masaya siya. Nature's secrets in the dead of night, pulsating years within a path of light. Laging sinasabi ni Pops, ang tanging magagawa mo lumaban. Kahit na mabugbog ka o may mabugbog ka. Basta lalaban ka para sa mga taong mahal mo. Yun ang pinaka-romantic na bagay na magagawa mo. Pero kung minsan, mas maganda rin lumaban ka nang wala sila. Na nasa puso mo na sila. Little woman out to face the day. I've got to give it to you. Through working in the corner of your head. Hindi mo alam nung pinanganak ka, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Lumaban ka hanggang sa wala ka nang ipaglalaban pa. Yun ang tinuro sa akin ni Artie. Para sa akin, tapos na ang apocalypse ko. At sa isang purple pill na nasa butak ko, magsisimula ang bagong paglalakbay. Faded outlook, the steps are steeper where we are. The bolt and back door, you can't escape the maze. Been running so long, we feel we're wearing ourselves out. Stay and prolong our idle life away. Every day I watch the sunrise beat into my eyes.